Palakpakan po natin si Jesus. Praise God. Okay. Nakakatuwa naman po ang ating Diyos, Kasi kahit sa praise and worship pa lamang, ang pagsama po niya ay nararanasan na natin, Amen ba? Praise God. Pwede ba sabihin natin, I love you, Jesus? Isa pa, sabihin mo, I love you, Jesus. Okay. Sa pagpapatuloy po ng ating series, na ang title po ay 7 Kasuotan ng Bagong Pagkatao, na pag-aralan po natin nung unang-una yung isang verse doon na ang sabi ay ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw kundi magtrabaho. And then last Sunday, ano naman ang pinag-usapan natin? Kung ikay magagalit, huwag mong hayaang ikay magkasala. So ngayon po, pag-uusapan natin yung sa verse 29. Ito po ay nasa Ephesians chapter 4, verse 29. Sabi po doon, hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita, kundi ang mabuting bagay lamang na makapagpapatibay, upang ito ay makatulong sa mga nakikinig. Again, let me read it to you po sa Ephesians chapter 4 verse 29. Hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita, kundi ang mabuting bagay lamang na makapagpapatibay, upang ito ay makatulong sa mga nakikinig. Si Lord po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Ngayon pong araw na ito, ang atin pong pag-uusapan ay pinamagatan ko pong guard your tongue. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Once again, opportunity to bless your name, privilege to serve you. At napakagandang pagkakataon nga upang muli mapag-usapan, matuto sa iyong mga salita. Salamat po, Ama. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan, sa aming mga nagawang kasalanan, sinasadya man po o hindi. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. At sa umagang ito, dalangin namin ang patuloy niyo pong pagsama sa amin. Holy Spirit, turuan niyo po kami. Kayo po ang aming teacher. Kayo po ang aming mentor. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ibunga na lamang dahil una ka naming napagpala sa amin pong pagbibigay ng panahon at effort para sa iyo. Salamat po, Ama. Once again, ang tanging katagumpayan mo lamang, O Diyos, ang aming idinideklara at ang kompletong katalunan ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama. Sa inyo pong mga kamay, dinededicate namin ang service na ito, ang araw na ito. Be blessed, O Lord. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Sige nga po, the best uling palakpak para kay Jesus. Okay. Isa po sa paalala na nabasa nga po natin kanina in the book of Ephesians chapter 4 ay yung dapat daw ay hindi na naririnigan ang ating mga bibig ng mga salitang hindi angkop. Okay? O yung mga masasamang salita. O bad words, ika nga. At yan po ang isa sa mga mapapansin natin sa atin pong mga Kristiyano na as we grow sa atin pong pagkakilala at relasyon sa Diyos, nadidevelop po natin na tayo ay makapamili na ng ating mga salita. I remember, nung ako po ay hindi pa nakakakilala sa Diyos, ay talagang walang pili ang aking salita. Maaaring sa bahay, ipinagbabawal ang bad words. Okay? Nung kami po yung mga bata pa, tandang-tanda ko po yun. Talagang kami pong magkakapatid, binigyan ng aming mga magulang ng lisensya na sampalin ang bawat isa pag naringgang nagmumura o pag naringgang nagsasalita ng bad words. Talagang bantayan kami, sampalan naman nga pagka nakarinig. Pero ito po ang napansin ko.
Maaari pong tayo ay mabantayan ng ating mga magulang o ng mga nakakatanda sa atin sa loob ng ating tahanan. Pero ito ang totoo, sa school hindi. Kaya alam niyo po, kung paano akong kapigil magsalita ng gusto kong sabihin sa bahay, malayang-malaya po ako sa school. Naaalala ko po yun, talagang namumulaklak ang aking bibig. Lagaan daw ng, para daw lagaan ng ano. Alam niyo na yun. Okay? So, walang pili. Talagang very rampant kung magsalita ng hindi maganda. Pero ito po napansin ko. As we grow sa ating pagkakilala sa Diyos, as we grow sa ating relationship kay Lord, nagiging aware na tayo sa ating mga sinasalita. Nagiging aware na tayo talaga namang there is something within us na para bagang nangungusap na kapag ka naiisip mo palang magsalita ng mga kakanin. Ano ba yung mga kakanin, Pastor? Puto kuntsinta. Yan. Kapag ka natutokso ka o nililid ka ng something or someone to say bad words, there is something din within us na nagsasabing, hey, hindi ka nakagaya ng dati. Patay na yung dating ikaw. Ang nabubuhay na sa iyo ay si Jesus na tinanggap mo. Kaya hindi ka na dapat nagbabad words. Kaya hindi ka na dapat nag-green jokes. Yes, yung iba kasi umiwas sa bad words pero tuwan-tuwa pa rin sa green jokes. Mamaya pag-uusapan natin yan. So again, paalala po ng author ng Ephesians, Book of Ephesians, chapter 4, verse 29, hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita. Pag sinabi pong anumang masamang pananalita, not necessarying bad words lang. Kahit po yung mga green words or green jokes. Ano pa? Words that can put down. Bakit ko po nasabing kasama yon? Kasi kung itutuloy po niyo yung verse ang sabi, kundi ang mabuting bagay lamang. Everybody say mabuting bagay lamang. At hindi lang basta ganon, mabuting bagay lamang na makapagpapatibay. Hindi makakapag-put down, kundi makakapagpatibay, makaka-encourage, makakapagpalakas. Para daw saan? Upang ito ay makatulong sa mga nakikinig. So, pwede pa rin pala nating i-consider na kasama doon sa mga anumang masamang pananalita, yung mga salita na hindi nakakatulong sa makakarinig nito. Pastor, tama naman po sinasabi ko, totoo naman, yes, pero pag-aaralan mo, yan ba'y nakakatulong sa kanya? Makakatulong ba yan sa kanya ngayon? Kaya nga, madalas ko pong nababanggit, na right words, wrong timing, wrong words. Di ba? Hindi porket totoo, hindi porket tama, ay sasabihin mo na, pag-aaralan mo rin yung timing. Ito ba ay makakatulong sa makakarinig nito? Namatayan ng kamag-anak. Pupunta ka doon, sasabihin mo, huwag ka nang malungkot at yun naman kahit patay na, at least wala na kayong intindihin. Tunay naman wala na ngang intindihin, namatay na Oo nga, pero maling-mali ang timing. Baka masagot ka nung sinabihan mo ng, oo nga gusto mo gang ikaw ay magpaintindi na. Bakit ka nagagalit? Totoo naman ang sinabi ko. Totoo nga, mali ang timing. So again, mga salita lamang na mabuti na makakapagpatibay upang ito ay makatulong sa mga makakarinig. Bakit kailangan bantayan ang dila? Bakit kailangan bantayan ang mga sinasabi mo? Sabi po kasi sa Proverbs chapter 18 verse 21, the tongue has the power of life and death. Madalas nating naririnig ito. And those who love it will eat its fruit. Ito lang yung familiar tayo, yung first part. Life and death is in the power of the tongue. Ayan, ganun lang Lagi natin naririnig. Pero gusto ko makita nyo yung second part at dito tayo hindi ganun pamilyar. Ang sabi po doon sa verse, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. At silang mahilig magsalita ng kung ano-ano. Sila rin mismo ang kakain ng magiging bunga nito.
whether is it good or not. Tama naman nga kasi sabi rin ng Bible, what you sow, you reap. Magtanim ka ng mabuti, taani ka ng mabuti. Magtanim ka ng masama, taani ka ng masama. So again, kagaya po ng mga ginawa natin doon sa mga nauna nating pinag-usapan sa series na ito, hihimayin po natin ang verse. Ready na ba kayo? Number 1, hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita. Yan. So ito pag-uusapan muna natin. Hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita. Kung babasahin, yung binasa ko po kanina sa inyo, sa Proverbs 18:21, yun po ay New International Version, NIV. So ngayon naman, basahin natin ang Proverbs 18:21 sa New Living Translation or NLT. Ang sabi po doon, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Those who love to talk will reap the consequences. Kaya pala, lagi tayong pinapaalalahanan na less talk, less mistake. Less talk, less error. At kung ang Bible naman po ang ating pagbabasihan, ang sabi ng Bible, di ba, maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. At meron din po ako mga nakikitang mga quotes ng mga sikat na author na ilan doon ang nakita ko, ang sabi, so we should learn how to listen twice and to talk once. Yung iba kasi, they talk multiple times and they listen once. Okay? Kaya pala, those who love to talk will reap the consequences. Kaya nga, less talk, less mistake. Pastor, ba't ikaw, ang dami mong talk? Nagtutok ako Alam nga namang di ako magsalita. Nagtuturo ako. Okay? Since may power po ang bawat words na sinasabi natin, kagaya nga nung verse kanina, ang sabi, the tongue can bring death or life. Yes, may power po ang iyong mga sinasabi. At since may power po ang ating mga sinasabi, we should avoid sa pagsasabi ng mga negative things. Okay? Iwasan po natin yung mga negative confessions, kung tawagin, o yung mga pagsasabi ng mga nega. Intentional man o hindi. Hindi na po natin pag-uusapan dito yung pagbabad words o pagmumura Okay? I pray na lahat po ng nakakarinig ng message na ito sa biyaya ng Diyos ay graduate na sa bad words. Amen? Hindi na nagbabad words. Hindi na naglalako ng kakanin. Amen? Sabihin mo nga Diyos sa katabi mo, hindi ka na naglalako ng kakanin, ha? Bakit ba, Pastor, naglalako ng kakanin? Kasi nga, mga baka nagsasalita pa ng puto kong tsinta. Naglalako ng kakanin. Okay? So, graduate na tayo doon. Ang pag-uusapan natin yung mga hindi natin ini-intensyon na masabi. Pastor, ako po, hindi pa talaga honestly graduate dyan. Kasi talagang pagbugso ng emosyon ko, napapabigla pa ako. O kaya nga, ang maganda diyan ay you need to guard your heart, to control your temper. Pastor, ako naman po, graduate na sa pagsasalita, pero sa isip ko, nagagawa ko pa rin. Di po ba pareho lang yon? Yes. Kaya talagang ito po ay practice, lifestyle. Madalas ko sinasabi, sanayan lang yan. Pag nasanay ka sa isang bagay, yan ang gagawin mo. So, sasanayin mo uli. Magbabago ka ng lifestyle. Ibahin mo ang words mo. Naalala ko po yung maglola na nasa abroad po kasi yung mga magulang ng bata. Kaya yung bata lumaki sa lola. Lagi pong sinasabihan ng lola yung bata ng kung ano-ano, nagminumura, mapakatigas ng ulo mo, ikay gayaan. At ito po napapansin nila para bagang ang nagmamanifest na doon sa bata. Nangyayari na nga doon sa bata. Bukod pa sa natututuring mag-bad words yung bata, naku, hindi maganda. Praise God na born again po yung lola. Nakakilala kay Lord yung lola. At ito po ang nangyari. Naturuan po sa life group yung lola
na kapag siya ay gustong-gusto na niyang magsabi ng mga negative words, most especially bad words, naturuan po siya sa kanilang life group na ang sabihin ay blessings. Na ang sabihin ay declaration. Halimbawa ho, inis na doon sa bata. Kung dati-rati sinasabi ng lola, napakatigas talaga ng ulo mo, suberbo. Alam niyo yung suberbo? Napakasuberbo. Hindi na, naturuan, kaya sinasabi na ng lola ngayon, napakabait na batang itaw, napakabait mo talaga. Napakapinagpala ko talaga sa iyo. Alam niyo po, pabuhat noon, malaki po ang naging improvement. Yung bata po, palibhasa ay laging nadideklarahan ng mabubuting bagay, iyon ang nagmamanifest doon sa bata. Ano pa? Dahil mga good words po ang naririnig ng bata, yun din ang lumalabas sa bibig ng bata. Nakikita at naririnig po nila pag nakikipaglaro yung bata, dinideklarahan ng blessings ng bata yung mga kalaro niya. Na dati-dati, nangmumura ng kalaro. Okay. So, ibig ko sabihin dito, intentional man o hindi, we need to be very careful sa ating mga sinasabi. Hindi man yun ang ibig mong sabihin. Or kahit biro lang. Meron po kasing mga taong ganun, grabing makapagbiro Talaga namang hindi sila careful sa kanilang mga sinasabi. So we should be very careful, church. Sabi po sa James chapter 3 verse 5. James chapter 3 verse 5. Ang ganda po ng verse na ito. Basahin po natin. The tongue is a small thing, but what enormous damage it can do. Nga naman Kalit-liit naman yung tainga. Tainga? Yan di lang iyak. Kalit-liit, hindi naman nga kita lang. Meron ka kayong nakitang taong talagang naglalakad di labas ang dila. Pag may makakasalubong na gayo, sigurado kung iiwas ka, ay labas ang dila, ano gayan? So talagang yan, hindi nakakalakihan, tapos lagi pang nakatago. Pero kahit do anong liit, anong sabi sa James? But what enormous damage it can do. Kaya we need to be very careful. Sabi po doon sa isang nakita ko, be sure to taste your words before you spit them out. Alam ko, nakalagay yan dyan Be sure to taste your words before you spit them out. Siguraduhin mo daw na bago mo ilabas yung salita mo, tinikman mo muna. Ano ibig sabihin ng tinikman mo muna? Siguraduhin mo munang inaral mo, inabsorb mo, inalam mo kung ano yung ibig sabihin talaga o pwedeng maging dating nung salitang sasabihin mo bago mo sabihin. Okay? Naintindihan nyo kako? Ulitin ko ha. Sa susunod, wala nang libreng ulit. May bayad na. Be sure to taste your words before you spit them out. Siguraduhin mong alam mo, naunawaan mo, at na-anticipate mo ang mga posibleng maging dating na sasabihin mo sa kausap mo bago mo yan banggitin. Ano ba yung mga usual na negative confessions na madalas ay hindi tayo aware pero nasasabi natin? Ito po yan Bigyan ko na example. Yung salitang patay. Patay. Diba? Yung tumawid ng alangan. Hindi pa naman namamatay natawid pa Saan ka nakakita ng manlalabas yun pag ipatay na bago tumawid. Natawid, alangan. Sa halip na sabihin mong, naku, patay, tawid pa more. Sayang ang damit mo, ate. Patay. Yung nakakalungkot, buhay na buhay pa pinapatay na. Sabi ko nga sa inyo, life and death is in the power of your tongue. Pwede ba sabihin mo nga ulit sa katabi mo, life and death is in the power of your tongue. Kaya alisin mo na sa vocabulary mo yon. Pag napapabigla ka o may nakikita kang mangyayaring kung ano man, huwag mo nang sabihin yung patay, nagdideklara ka na Ano sasabihin, pastor? Buhay! Buhay!
Ano pa? Alam mo ba na minsan yung mga daing o reklamo, hindi na rin maganda yan, lalo't lagi mo sinasabi. May nakausap na kayo na ganito ang mga imek. Alam mo, pahirap na talaga ng pahirap ang buhay natin ngayon. Ikaw naman, palibasa hindi nakakaintindi ng mga pinag-uusapan natin ngayon, sasabihin mo nun, oo nga. E di kayo, alam mo kung ano ibig sabihin ng oo nga. So be it. Alam niyo kung ano yun sa church? Amen. Sabi ng kausap mo, pahirap na talaga ng pahirap ang buhay natin ngayon. Ano sinabi ng kausap? Amen. Kaya alam niyo po ako, pag may nakakakwentuhan akong gayon, alam mo ga, pastor, alam mo naman ngayon, pastor, pahirap ng pahirap ang buhay natin ngayon. Ay talagang kinukorek ko. Sasabihin ko, ay ako hindi kasama diyan, ba't ganatin? Hindi ako damay diyan. Kung gusto ninyo kayo na lang. Sino gusto maghirap? Tama, wala naman eh. Meron kasi nga hindi aware. Kaya ikaw, wag mong gayahin si pastor. I-correct mo sila nicely. Oo nga talagang alam mo, talagang tayo apektado na ng COVID na yan. Ba't galagin tayo? Huwag mo na akong idamay. Merong mga gayon Yung kanilang sa daing, mga pagdaing nila at reklamo nila, pati ikaw dinadamay. General yung term na ginagamit. Wag! At wag kang mag-agree. Wag kayo, oo nga. Hindi, oo nga. No amen to that. Hindi ko tinatanggap yung COVID na yan sa buhay ko at sa pamilya ko. Walang karapatan yan. Kahit yung paghihirap na yan, matagal na kami nag-break niyan. Di man lang kami cool off niya, break talaga. Wala nang pasinan. Okay? Madami pang mga ganyan. Pero huwag kang mag-a-agree. Huwag kang mag-a-agree, please. Kasi you're saying amen to them. Hindi ko po makakalimutan yung meron pong pangyayari sa Bible na kung saan yung mga Israelita ay nagrereklamo at nagsasabi ng mga kung ano-ano. At ang sabi, mabuti pa nga tayo bumalik na lang sa Egypt dahil nung mukhang tayo mamamatay lang dito sa disyerto Aring ating leader na si Moses parang alatsamba lang naman nata ito Wala naman yata kasiguruduhan ito. Tayo ka talaga, may promise lang ka talaga. Talaga ka tayo mga kapatid. Mamamatay na tayo dito sa disyerto. Mamamatay na tayo sa disyerto. Sabi ng mga tao. Sabi ng ibang mga nag-aalala na rin na apektuhan na, oo nga, mamamatay na tayo dito. Narinig ni Lord. Sabi ni Lord, okay. Doon po nagsimula yung verse na ang naririnig ng Diyos na pinag-uusapan ng mga tao ay gagawin nga niya. Doon nagsimula yan. Kaya na nangyari. Di ba? Lahat ng batch na yon, puwera sa batch ni na Joshua and Caleb, lahat yon namatay sa disyerto, hindi nakapasok ng promised land. Bakit? Dahil sa kanilang pagrereklamo at pagdaing, tapos nag-agree pa sila sa bawat isa. Di narinig ng Diyos at, sige, what you declare, what you confess, manifest. Kaya iwasan mo yung daing ng daing mga ipinaglihi sa daing. Daing ng daing. Yung bukas pagbangon sasabihin, Hay, Lunes na naman. Ibahin mo, dagdagan mo. Hay, Lunes na namang pinagpalang, masaganang, madaming benta, maraming blessings. Yun. Ayusin natin ang ating salita. Ano pa? Alam niyo ba that the words of your mouth can have control over your life? The words of your mouth can have control over your life. Yang iyong mga sinasabi ay magkukontrol yan ng iyong buhay o ng buhay ng lagi mong sinasabihan. Talaga po, Pastor? Yes. Ano ba sasabihin mo? Di ba kung ano lang yung pinaniniwalaan mo? For what the heart
is full of the mouth speak. Kung ano lamang ang pinaniniwalaan mo, yun lamang din ang sasabihin mo. Alam mo ba na kung ano rin lang ang pinaniniwalaan mo, yun din lang ang isa sa buhay mo? Kaya konektado po yung pamumuhay sa iyong salita. Hindi mo mamari, yung mga merong poverty mentality o naniniwala sila na ang kanilang buhay ay talagang gayon na lamang at di na sila kailanman uunlad at sila talagang mahirap na. Hindi mo mariringan ang mga iyan na sila ay naniniwala pang makakatulog sa mga mamahaling hotel, magche-check-in sa Siang, makakapamasyal sa Forbes, makakakain sa ganyan. Hindi nila magiging bukang bibig yan. Bakit? Kasi hindi nila yun naiisip. At kung ano ang bukang bibig mo, yun din lang ang lakad mo. Kaya kung gusto mo, mabago buhay mo, malaki po ang part ng pagbabago ng vocabulary. Nariyan pa kayo? Kaya kapag lalo sa mga anak, pag nagsesermon, wag mo sabihan ng mga negative. Mga magulang, wag mo sabihan ng negative. Katigas-tigas ang ulo ng batang yan. O di talaga natigas nga. Pastor, baka naman po magkasakit o magkaproblema pag sinabi kong malambot ang ulo. Di wag mo sabihin malambot ang ulo. Sabihin mo yun mabait. May pinsan po ako. Ang pangalan po niya ay si Bait. Hindi po pangalan talaga yon, nickname niya lang yon. Bakit po Bait? Ay saksakang kalikot ng bata. Kaya ang tawag din si Bait. Mabait naman na ngayon. Binata na eh. Nahihiya na. Binait, bumait. Sino po rito yung nakaabot pa ng style ng mga nauna na pag may daga sa bahay ay wag tawaging daga o wag sabihan ng kung ano daw at dapat ang tawag daw ay mabait? Nako, iyan itago, takpan ng ayos at baka magalaw ng mabait. Ako yung mabait. Hindi, may mabait di yan, inagala di yan mabait. Ako po yung mabait, di pa ako gumagala. Hindi, may mabait di yan, takpan mo ng maayos. So hindi mo maintindihan ng una, lalo na kung ikaw modern na modern. Naks, hindi modern, modern. Ano ka yung mabait? Daga pala. At wag daw aawayin. Wag daw sasabihan ng masasama, baka daw maghigante, ngangat-ngatin daw mga kutsyaw. Katalino naman yan. Pero alam niyo kung bakit nga ang daga ay tumatalino? Kadideklara nung may bahay. Kadideklara, sabi ko nga sa inyo, life and death is in the power of our tongue. Imik pa ng alangan mo. Sige. Kaya wag nang magtaka na nagkakaganon nga nangyayari sa ugali ng sinasabihan. May nababanggit natin, napapag-usapan, mga asawa. Sabihan mo yung asawa mo, yan pabait ng pabait, pasipag ng pasipag. Kita mo tulog na tulog, agang-aga pa'y tulog na, nakataas ang paa at nasa sopa. Hilik pang maigi. Sa halip na bungangaan mo, sabihin mo, pagkatamad-tamad mo, napakatamad mo, batugan, wag gayon. Sabihin mo, Lord, napakasipag po ng asawa ko, rin namamahinga lang, nabuhilo lang, rin nga rin tatrabaho na. Nalakas palalo ang hilig. Nag-aahaw na, bag-off. Sasabihin mo naman sige lang Lord, biyayahan niyo pa po siya ng masarap ang tulog para paggising na rin, dire-diretso rin ng mga gawain niya. Napakasipag po talaga ako, napaka-bless asawa ko Lord, hallelujah. Gayon. Alam niyo gayon ni double purpose. Tanungin niyo kung bakit. Pastor, bakit po double purpose? Mukhang talagang gustong malaman ng mga asawa din Double purpose. Una, nagdideklara ka ng mabubuting bagay at yun ang mangyayari sa buhay ng asawa mo. Padalawa, yun parang pinaririnig mo na rin sa kanya at may matatauhan na rin niya. Okay? Pag galit ka na,
Ayan. Alam nyo ba yung mga galit? Yan ang isa sa mga very susceptible sa pagsasabi ng mga hindi magandang salita. Kaya nga, again, kung atin pong babalikan yung napag-aralan natin nung nakaraang linggo, pwede ka namang magalit, huwag mo lang hayaang ikay magkasala. Ano? Kaya lang mayroon talagang paggalit, nakakapagsabi na ng mga curse na salita. Talaga namang mga sumpa na. Pag ang galit na galit, talaga pagbugso nung damdami, mamatay ka na sana. Oo, talagang galit na galit eh. Gusto ko'y mamatay ka na, gusto ko'y mawala ka na. Oo, ano, i-delete lang? Paano maiwasan ito? Una, kailangan nga nating maging aware na what we confess manifests. Life and death is in the power of our tongue. Ano pa? We also need to control our emotions. Sabi po, don't mix bad words with your bad mood. Don't mix bad words with your bad mood. Bakit? You will have many opportunities to change a mood. Nga naman, marami kang pagkakataon para baguhin ang mood mo. But, you'll never get the opportunity to replace the words you spoke. Marami kang pagkakataon para baguhin ang iyong mood. Pero yung nasabi mo ng salita, pag sa hirap ng bawiin, napakahirap yung na-send mo na. Naku. Mamagaling sa messenger ngayon, may unsend. Pag di pa nasisin, pag nasin na, inansend pa, kita ko naman. Meron pa mabibilis dyan, lalo pag talagang merong issue na doon sa magka-chat. Inansend pa, screenshot ko na, boy. Isipin nyo, kahit unsend nga, wala nang ligtas ngayon dahil may screenshot. How much more yung salita mong walang unsend? Nung galit na galit, wala ka sa mood, nagsalita ka ng kung ano-ano, nakasakit na. Tapos nagbago na ang mood mo, huy, pasensya ka na sa nasabi ko kanina ha. Pasensya ka na ha, mainit ang ulo ko kanina. Oo nga, napapagpasensyahan naman yung init ng ulo, yun na may nalipas. Oo nga, saka yung mga nasabi ko kanina ha. Ayun lang, di mo na mababawi yun. Bakit? Guhit na guhit. Alam niyo kayong guhit? Guhit Ano pa? Ito maganda rin If your foot slips, you can always recover your balance. But when your tongue slips, you can never recover your own words. Madulas nga naman ikaw. Edi makakabalansi ka ulit. Pero yung madulas ang iyong bibig, wala na. Nung una hindi ko maintindihan yung nadudulas ang bibig nung bata pa ako. Nadudulas ang bibig. Diyan, basa naman lagi yung bibig na pag natuyo yung kahirap pagbata na. Kaya naunawaan ko si Queen walang ubos ang tanong. Papa, what's this? Yun ay sunod-sunod. Pag sinagot mo, what is that? What is that for? Kaya alam nyo si Elise, tinatagalog na namin. Kami na nagdudusa kay Queen ngayon Tinatagalog na namin si Elise. Elise, gutom ka na. Tulog na. Tinatagalog, kain na, kain. Ayaw na namin English. Natutuwa po kami dahil si Queen ay nakakapanood nung yung sa DepEd. Pag umaga. Kaya lang, naaawa kami, tulalay, Tagalog. Ngayong araw na ito, sabi ni Queen, ano ang nasa larawan? Tama, yan ay aso. Sasabihin ni Queen, dog! Dog, it's a dog! Kaya kapag mga pang grade 2 at pang grade 3 na, yung mga medyo patanghali na, yun, nakaka-relate na siya. Kasi English na. Kaya nga lang, di advance, pang grade 2, pang grade 3 na, ayos na din. Tagalog lesson sa umaga at di sa patanghali yung mismong lesson niya na pang grade 2, pang grade 3. Advance. Rico. Ano pa?
Magandang tulong din po sa atin if we consider these 3 questions. Bago tayo magsalita, maganda may consider din natin itong 3 tanong na ito. Ano ba yung 3 tanong na yon? Is it true? Tunay ba yan? Hindi po ako sigurado. Alam nyo ba the cheapest information ay yung di ka sigurado? Kaya kung di ka rin lang sigurado, huwag mo nang sabihin. Parang ang pagkaintindi ko doon, ang pagkasabi niya, garitaw, ay siya. Chismis yan. Okay? Hindi ka sure eh. So kung di ka rin lang sure, huwag mo nang sabihin. Because that's the cheapest information. Yung hindi ka sure. O ano gang pagkaintindi mo doon? No comment. Bakit? Baka magkamali, hindi ako sure. Diba? Ano pa? Patapos mong itanong, tunay naman po talaga, pastor. Okay, so check tayo doon sa unang question. Tunay naman eh. Ang sunod, is it kind? Oh, tunay naman po, pastor, na mabaho talaga ang hininga niya. Di sinabi ko, oo nga, pasado ko naman doon sa is it true doon sa is it kind. Ayun la. Ay, hindi ka. Pero tunay po, pastor, talaga namang nalaban sa ilong tagus ho sa face mask copper pa yun. Oo nga, tunay nga. Is it kind? Diba? So, ano nga yun? Is it true? Is it kind? At pangatlo, is it necessary? O, pumasa ka doon sa una. Tunay naman nga, pastor O, tunay nga. Is it kind? Opo naman. Sinabi ko naman po ng mahinahon. At tamang approach. Okay? Ang third question, kailangan ba talaga sabihin pa yan? Is it necessary? Pwede naman yatang palampasin na. Pwede naman yatang hindi na i-brought up. Bakit sasabihin mo pa? Anong motibo? Diba? Kaya ako naniniwala after ng service na ito, marami pong ang tatahimik muna. Tahimik. Uy, ba't ganyan ka naimik? Is it necessary? Galing mo din naman. Sa galing din. Mga 1 linggo lang naman kayo Hindi pala, hindi. Cut yun. Hindi yun 1 linggo lamang. Yun ay magiging lifestyle in Jesus' name. Kalakas ng amen Bakit kailangang iwasan ang negative confessions? Numbers 14:28. As surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nagsabi ng kung ano-ano ang mga Israelites, nagrereklamo at nag-uuhan, nagkakasundo sa mga negative confession nila, at ano ang sabi ni Lord? As surely as I live. Alam niyo kung ano sa Tagalog yun? Habang ako'y nabubuhay, sinisigurado ko sa inyo, mamamatay ganjaws. Hindi mo namamatay si Lord kahit nga death under ni Lord. Ano sabi ni Lord? Sinisigurado ko sa inyo habang ako'y nabubuhay, gagawin ko ang lahat ng naririnig kong sinasabi ninyo. Kaya mag-ingat. Huwag imik ng imik. Kung may sasabihin ka rin lamang, positive declarations na. And always consider the 3 questions. Is it true? Is it kind? Is it necessary? Paano po, pastor, pag napabigla kong sabihin, babago ko pong narinig ito, at nag-aaral pa lamang, babago pa lamang po. At bigla po ako nakaimik ng hindi maganda. Paano ko po babawiin? Palitan mo. Bawiin mo. Ikat mo. Nabanggit nyo nga sa inyo kanina, pag may mga kakausap ako at nakakwentuhang puro negative ang sinasabi, ang akin hong isang kamay, mapapansin nyo yun ay nakatago sa mga likod, sa gilid. At ano ginagawa? Gigaya ng gayaan. Cut ako ng cut. Kasi hindi mo naman pwedeng biglain ang mga kausap mo at baka ma-open. Huy, mali yan. Huy, hindi dapat gayaan. Hindi, syempre, hindi man lahat nakakaunawa. Lalo kung hindi pa ito naririnig o natuturuan ng ganito. Di, simplihan na lang. Okay, ganyan, cut ng cut. Nako, napakahirap talaga ng buhay ngayon, pastor. Okay, cut ng cut. Kaya po kami, nagtitiis po kami sa hirap. Mukhang talagang magtatagal pa ho ang ganito.
Kailangan ako ng katindi. Talaga yatang kami, abot-abot ang mahala sa amin. Uy, hindi naman ho, huwag naman yung sabihin niya. O kung ikaw naman, nakapagsabi ka, di bawiin mo. Ikaw talaga, napakabait mo. Pwede ka nga kumambyo. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, pwedeng bawiin. Huwag mo lang hahayaang, alam mo yun, yung wala ka man lang ginawa to correct it. Okay? Sayang, pwede ka mag-cut. I cut it. I rebuke it. No amen to that. Hindi ako nag-agree. Ganyan. Okay? Number 2 na tayo. Hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita, kundi ang mabuting bagay lamang na makapagpapatibay. Yan. Hindi lamang daw dapat mamutawi sa inyong bibig yung mga masamang pananalita. Ano daw ang dapat? Yun daw mga mabuting bagay na nakakapagpatibay. Ang sabi po doon sa ibang version, words that can edify, nakaka-encourage, nakaka-uplift, nakakapagpalakas. Yan daw pala dapat ang madalas naririnig sa ating mga bibig. Again, on Proverbs chapter 18 verse 21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Alam niyo kung bakit may mga conflicts? May mga conflicts kasi po, may salita. Yun may ganun sa salita talaga lang yung nagsisimula. Ang conflicts. May salita na either intentionally talagang sinabi para makasakit, or wala namang ka-intensyong makapanakit. Nagkataon lang, salang imek. Kaya may conflict. At ang sabi nga doon, ano man ang sabihin mo, ikaw rin ang aani ng bunga niyan. Pastor, ako huy naaway ngayong aking kapatid. Ano ko sinabi mo? Tanyo laging gaya. Kami may problema ngayong mag-asawa. Ano ko sinabi mo? Laging yung basihan ko anong sinabi? Because words have power. May nangyayari sa sinasabi mo, pipili ka na lamang kung ang mangyayari dyan ay life or death. Problema nga, hindi tayo aware. Akala natin okay lang. Sabi po, the power of the tongue is so great that it's capable of discouraging or encouraging, hurting or healing, tearing down or building up. Mamimili ka lagi. Mamimili ka kung ang sasabihin mo'y mabuting bagay na makakapagpatibay. Babantayan natin ang ating bibig. Yan ba talaga sasabihin mo? Ano ang inyong intensyon? To encourage. Okay. If your intention is to encourage yung kakausapin mo, then choose words na makaka-encourage. Meron kasing tao na ang way niya ng pagmamotivate is to put you down. Na ang bakit? Kasi isip niya, para daw ma-challenge. Meron kayo na-encounter ng ganon? Ako, may mga kilala akong ganon. Yung ikaw, ang intention ng tao is to challenge you. Parang, kaya mo ka talaga yan. Kaya mo ka talagang panindigan yan, may puhunan ka talaga dyan. May mga taong ganun na ang intention naman nila is to challenge you. Para ikaw mag-isip. Para ikaw kumilos. Problema nga lang po, hindi lahat, kung ano yung intensyon nung nagsasalita, yun din naman ang nagiging reaksyon nung sinasabihan. Palibhasa nga, ang intention man is to encourage, pero ang words na sinasabi ay nakaka-put down, di sa halip ma-encourage yung sinasabihan minsan ay nadi-discourage pa. Oo nga hindi ko naman niya ata kaya. Oo nga wala naman niya akong puhunan para din Oo nga baka hindi ko rin mapanindigan. Okay? So again, kung meron ka rin lang daw sasabihin, ay make sure na mabuting bagay na makakapagpatibay. Ano pa? Sabi sa Matthew 28 po,
Wala di yan. Di ba sinabi ni Jesus, all authority on heaven and on earth has been given to me. Yun daw authority sa heaven at sa earth, ibinigay na sa Kanya, kay Jesus. Oh. At alam mo ba, na yung authority yun na ibinigay kay Jesus, ay naibahagi sa ating mga tumanggap sa Kanya as our Lord and Savior? Talaga po? Oo. Tingnan nyo. Matthew chapter 16 verse 19. Basahin natin. Sabi ni Jesus, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Ano man ang iyong ipagbawal sa mundo, ipagbabawal sa langit. At ano man ang iyong pahintulutan sa mundo, ay pahihintulutan sa langit. Imagine mo kung anong authority ang meron ka when you accepted Jesus. Siyempre, hindi ka naman yung tipong parang presidential decree na ikaw talagang merong kailangan ito, ibawal nang dumaan sa harap namin, magbabayad na ng tolpe. Hindi gayon. Pero what you will declare will happen. Hindi mo na kailangang dumaan pa sa Kongreso at sa Senado. Ganun katindi ang authority meron ka, kapatid. If you accepted Jesus as your Lord and Savior. So kung meron kang ganung katinding authority, kailangan nating maintindihan na every time may sinasabi tayo, may nangyayari. Kung anong pinahihintulutan mo sa lupa, pinahihintulutan din sa langit. At kung anong pinagbabawal mo sa lupa, pinagbabawal sa langit. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang tindi pala ng authority meron ka. Kaya kapag bago ka magtinda, deklarahan mo yung mga paninda mo. Pinagbabawal ko ang pagkalugi. Pinagbabawal ko sa mga panindang ito, mga kupit. Yung pag ako'y nagtitimbang ay may nakuha pala na sila. Mahal na sila. Pinagbabawal ko yan. At ang pinahintulutan ko lamang mabentang lahat ito sa presyong gusto ko. Kasi merong nabebenta ng lahat lugi. Mabebenta ito sa presyong gusto ko. Makakakuha ko ng mga buyer na namamakyaw. Paano namamakyaw? Paano po pag kay Sister Glads? Namamakyaw ng bahay. Bakit? Ilan yan ang units mong yan? 10 pa po ito, sir. Sige, listahin. Tapos pa, anong tapos? Nililinaw ko lang, marami na akong kausap na ganyan, puro lista. Wisdom. Pinahihintulutan ko lamang na ang papasok sa bahay namin ito ay blessings. Ang pinahihintulutan ko lamang pumasok sa bahay na ito ay mga pagpapala at pabor. Di ko pinahihintulutan ng mga sakit karamdaman. Naalala ko ho, minsan nagdedicate ng isang bahay, ng isang kapatiran. At narinig ho nung may bahay, nagdideklara na ako doon sa pinto. Hindi ko pinahihintulutan ng mga lamok na may dalang malaria, may dalang dengue, may dalang sakit. Sabi sa akin nung papadedicate, talaga hong pati lamok, bawal. Oho, gusto nyo kong papasukin ka. Hindi ko lang masabing, wala pa hong screen door, lalo na yan, kaya nga sa prayer pa lamang may spiritual screen door na. Nung dinededicate ko yung bahay. Tuwan-tuwa naman yung may bahay. Nakita niya talaga ng mga, talagang matindi ang pagdededicate, ultimong lamok pa bawal. Ngayon, babaguhin ko ang deklarasyon ko. Lahat ng lamok, di ko na pinapayagan. Kasi, ang sabi ko lang una, lahat ng lamok na may dengue, may malaria, di yung mga lamok na wala nga lamang sakit na dala, mga ngagat laang, di pwede. Di mamamantal naman. Natutunan ko ngayon. Kaya pag sa susunod magdededicate ako ng bahay, di babanggitin ko na lahat ng lamok, di ko pinahintulutan. O ulitin nyo rin sa akin, kung gusto nyo rin nung wala rin mga butike, pwede rin, deklara na. Ano ka talaga yung pastor? Yun naman yata, hindi na dedication pest control na ata. Package yung package. Sabi nung iba yung ibabayad mo sa pest control, ilab gift mo na. Siya, dumali na. Okay. Hindi yan. Katindi ng authority mo. Kaya mag-iingat ka sa sinasabi mo. Yung mga dadali, yung mga teenager ngayon, mga single, mga na-allergy sa mas ihaharap sa salamin,
Pangit ko na. Ang pangit ko na. Pag naka-amen yung reflection mo sa salamin, amen. Pagwapo ng pagwapo, paganda ng paganda. Tama, wala nag-amen. Pastor, ako naman may asawa na, hindi na kailangan. Sino may sabi sa iyo? Tanungin mo yung asawa mo kung gusto niya ng pangit na asawa. Huy, ayos ka lang sa iyo yung ako'y pangit. Ano sasabihin niyan? Mahal naman kita, pero ilabas sa ilaong. Mga may asawa na, tayo po kasi hindi naman nasa nilalahat, pero meron kasi, na nung mga binata't dalaga pa, lalo nung nagliligawan pa, ay talagang ingat na ingat ng sarili. Kailangan namang laging di mo maaamoy yan na mabaho, talagang laging kabango-bango. Minsan nga lang, again, di ko nilalahat, minsan lang, pag mag-asawa na, parang magantila, mag-asawa naman na kamay, maumay ka na sa amoy ko. Parang wala na, baliwala na, mga may asawa po, kagaya po ni Pastor. Ari po ay maganda na papag-usapan din natin. Yung atin pong mga asawa, yun naman hindi lang naimik. Pero gusto din naman ng mga yan, yung tayo maayos. Meron ho akong napakinig na kwento ng isang mag-asawa . Sabi ng babae, mahal, di ba kahit naman tumataba ako, mahal mo pa rin ako? Ang sabi naman ng lalaki, mahal naman talaga kita kahit ano pang maging size mo. Pero syempre, consider mo rin naman na nung ikaw na may nakilala ko at minahal ko, ikaw na may slim, igawan mo naman din ang paraan. Di ba? O kaya sasabihin ni yung babae naman, mahal, sabi ng lalaki, mahal, okay ka lang na ako'y matulog, nakapagod na, hindi na muna ako liligo. Ayos lang naman. Kung naaari ka Pero maganda din naman Nung nakilala naman kita tuwing nadalaw ka sa akin, nung tanda ko talaga namang ang iyong amoy sampit sa payang-payang sa bangaw. Talaga namang ilang oras ka na nakakaalis nilalanghap-langhap ko pa ang amoy mo sa sopa namin sa bango mo. Ngayon naman talagang ilang araw na kapit pa ang amoy mo sa kubre kamay. Pwede rin namang ayusin, At yan may sinasabi ko sa iyo dahil kay mahal ko. Magaling na yung sa akin mo marinig, kaysa marinig mo pa sa iba at pag ako mismo nakarinig din ng mga nagsasabi sa iyo ng gayon, hindi ko rin mamatatanggap mag-aaway lang kami na. Di ba? At tumahimik ang mga may asawa na. Ito yung nababanggit ng aking asawa. Bihirang-bihira naman. Siguro ay once in a million. Bihira. Yan ang sabi niya sa akin, alam mo ka, mahal, nung ikaw una kong nakilala, ikaw na may mapusyaw-pusyaw pa Bay, ganong itim mo na ngayon? Sabi ko naman, syempre, nung una lagi tayong nasa Mandaluyong, nasa Maynila. May nakatigil na sa bukid ngayon. Kang magpaini. Kadami ko namang kilala nasa bukid, di rin naman gayaan. Oo nga. My bad. Nagpapainit po si Pastor, kaya nangingitay. Okay. Alam niyo ba that our words can make or break a person? Yes. Proverbs 15:4 says, a gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. Kung bakit nga naman ang tindi ng dating ng salita, meron nga ako naringgan ang sabi, ba't kayo galit na galit diyan? Inano ka ganiyan? Kagay sinuntok? Ba't kayo galit na galit? Alam niyo kung anong sagot nung tinatanong? Magaling kung ako ngayon sinuntok lang at pagkailang araw wala na. Minura ko Kaya ako yamot na yamot. Magaling pa yung sinuntok na lang wag lang ako mumurahin. O nga naman. Pero kung may naniniwalang hindi rin yung papayag ng kung siya'y nasuntok, hindi makakagante. Pero iba. Iba ang salita. Sabihan mo siya ng negative things at talaga mapuput down yung tao. Sabihan mo ang isang tao ng positive things at magkakabuhay sila.
Everybody say magkakabuhay. Alam nyo, speaking of magkakabuhay, alam nyo itong salita ay hanap buhay din ng iba. Alam mo ba na yung mga psychologists, yung mga mentor, yung mga coach, yung mga counselor, wala silang ibang puhunan kundi salita. At sila ay nabubuhay. Bakit? Encouragement. Ano pa? Bakit nga ganyan tenga? Tenga na naman Yan dila. Walang buto. A tongue has no bones, but it is strong enough to break a heart. Ang dila walang buto, pero kaya niyang dumurog ng puso. Kaya para daw tayo ay makapagbantay ng ating dila, maging aware tayo that our words have power. At kagaya po ng lagi kong sinasabi, what we confess, manifest. Again, sabihin nga natin, what we confess, manifest. Amen. Palakpakan nga natin si Jesus. Lastly, number 3 na tayo. Hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita, kundi ang mabuting bagay lamang na makapagpapatibay. Bakit daw? Upang ito ay makatulong sa mga nakikinig. So make sure na ang sasabihin mo ay makakatulong sa nakikinig. Kaya kung di makakatulong, huwag mo nang sabihin. Alam mo ba that you can change your world by changing your words? Sabi po ni Joel Austin, you can change your words by you can change your world by changing your words. Sino po rito gusto mabago ang buhay niya? Sino po rito gusto niya mabago ang kanyang pamilya, maayos ang buhay? Change your words. Ang pagbabago ay magsisimula sa salita. Pero sa bagay, may mas mauuna pa sa salita, yung loob. Kaya talagang we need to have this genuine relationship with Jesus. For what the heart is full of, the mouth speak. Kahit papilitin mong baguhin yung bibig, kailangan mabago muna ito dahil dito nang gagaling ang lahat na lumalabas dito. So we need to accept Jesus as our Lord and Savior. Siya ang bumabago. Siya ang umaayos. Okay? Yan, hindi ko makakalimutan ng isang commercial ng vitamins. Sino daw ang may gusto ng magandang kutis? Hindi daw yan nagadala sa pamahid. Because beauty comes from within. Kaya daw uminom ka ng vitamins na yon. Di ba? Ayoko nang banggitin ang pangalan. Lagiging endorser naman ako lagi. Siniswerte sa akin yung mga yan. Okay. Beauty comes from within. Kaya daw hindi daw yan nadadala sa pamahid. Uminom ka daw at yun daw lalabas mula sa loob. The same thing is true with our words. Hindi mo yan mareremedyohan kung bibig lang ang aayusin. Kailangan maayos ang relasyon mo sa Diyos. Upang ayusin niya ang iyong pagkatao, ang iyong puso. Para what the heart is full of, the mouth speak. Amen ba? Nariyan pa kayo? At alam nyo ba that every time we speak, we are prophesying our future? Tuwing nagdideklara ka, nagsasalita ka, pinoprophesy mo ang future mo. Kaya pwede ba, simula sa araw na ito, magdideklara tayo ng mabubutit magagandang bagay lamang? Amen? Iiwasan natin ang mga salitang hindi angkop. Pwede ba, kahit yung mga bagay na alam mo namang not necessary, wag nang pag-usapan? Wag nang gawing issue? And again, basahin ko po sa inyo for the last time, Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Sino po rito na ang gusto mong maaning bunga ay bungang maganda, bungang masagana, bungang maayos? Magsalita ka ng maayos. Ayusin po natin ang ating pananalita
Watch your tongue. Guard your tongue. Amen. As I end, gusto ko pong ipaalala sa inyo na sinabi po ng Bible sa atin na to use our bodies as living sacrifice, to offer our bodies. And that includes our tongue. To offer our bodies as living sacrifice to God, pleasing to Him. Inutusan po tayo na ang ating mga kataway gamitin natin para ang Diyos ay mapapurihan. And that includes our tongue. So pwede ba? Babawi tayo ngayong oras na ito. Nung mga nagdaang araw ng ating bibig na gagamit natin to confess things that is not necessary. Pwede ba ngayon, we will use this tongue to worship God? Pwede ba yon? Kahit po kayo na nasa sa inyong mga tahanan, pwede ba, sabayan niyo po kami. We will worship God. Kaya kung nung mga nakaraan, nagamit mo ang bibig mo sa pagdideklara ng mga hindi magandang bagay at di naman kailangan ngayon, babawi tayo. Sino gusto makabawi? Sino gusto makabawi? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. And we will worship God. We will sing to God how much we love Him. We will worship the Lord. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Sige nga po, minsan pa, the best kong palakpak para kay Lord. Thank you, Lord. Worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my dad and king. I live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. We worship you, Lord. Minsan pa, sabihin natin kay God. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my dad and king. I live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I worship you, my
God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. Praise God. Sige po, palakpakan natin si Jesus. Pwede bang ilagay po natin ngayon ang ating kanang kamay sa tapat po ng ating puso? At ngayon, magdeklara ka ng mabubutit magagandang bagay sa iyong sarili. Go. Come on. Magdeklara ka. Sabihin mo, wag lang sa isip. Ideklara mo. Banggitin mo ng iyong mga labi. Banggitin mo ng iyong bibig. Come on. Deklara mo. Ang sasabihin mo lamang ay kung ano yung kaya mong paniwalaan. Kaya maniwala ka, manampalataya ka, declare good things sa buhay mo. Come on. Declare good things. Declare. Ako po ay paayos ng buhay. Paganda ng paganda ang aking buhay. Paunlad ng paunlad. Palago ng palago ang aking mga negosyo. Lalo't higit ang aking relasyon sa iyo, O Diyos. Ang aking po katawan ay palusog ng palusog, palakas ng palakas, pasigla ng pasigla. Ako po'y pa-inlove ng pa-inlove sa iyo, Lord. Ako po'y payaman ng payaman. Maging kayo po mga nasa inyong tahanan. Come on. Do this. Declare good things to your life. Come on. Ako po'y magkakaroon ng sariling bahay at lupa. Magkakaroon po ako ng magara, maayos na sasakyan. Lord, i-bless niyo po ang lahat ng aking hinahawakan, lahat ng aking tinatangkilik, lahat ng aking ginagawa. Ako po ay mapopromote. Ako ay makakaranas ng increase. Ako ay makakaranas ng promotion. Ako ay makakaranas ng mabubutit magagandang bagay. Lord, ako po ay makaka-experience ng answered prayer. Ako po ay makaka-experience ng miracles after miracles in Jesus' name. Come on. This time, magdeklara ka naman ng mabubuting bagay para sa iyong pamilya. Come on. Lord, ang akin pong pamilya ay pa-inlove din ng pa-inlove sa iyo. Ang akin pong pamilya ay makakakilala rin ng totohanan sa iyo. Ang akin pong buong sambahayan ay mai-inlove sa iyo. Ang akin pong buong pamilya ay pasasaganahin mo rin. Hayaan mo ma-experience din nila every good things na na-experience ko in your presence. Come on. Ang akin pong mga anak makakatapos ng pag-aaral with flying colors. They will be blessed in all aspect. Ang akin pong asawa, ibibiyayaan nyo ng malusog malakas na pangangatawan, ibibigay nyo po ang desires ng kanyang puso, ipagkakaloob nyo po, hindi lamang yung kanyang needs, maging yung kanyang wants. Come on! Declare good things to your family. Ang akin pong mga anak ay pabait ng pabait. Ang akin pong asawa ay pasipag ng pasipag, pabait ng pabait. Pa-inlove sa iyo, Lord, at sa akin. Come on! Declare good things. Declare good things to your family. Ngayon naman po, let's declare good things. Let's declare good things to our beloved country, Philippines. Come on, let's declare. Lord, we are declaring that Philippines is super blessed and a country that is blessed to be a blessing. We are declaring na ang Pilipinas ay patuloy mong gagamitin as missionary sending country. Marami po ang makakakilala sa iyo, Lord, sa pamamagitan ng bansang ito. Ang amin pong bansang Pilipinas ay patuloy na nabuborn again. Marami ang nakakakilala at nagkakaroon ng totohanang relasyon sa iyo in Jesus' name. We are declaring that Philippines is COVID-19 free. We are declaring that Philippines is a super blessed country. You will heal our land, so as your people, so as your economy. Our economy. Bless our beloved country, Philippines. Lord, maboborn again po ang aming mga leaders, ang aming presidente at ang lahat ng namumuno sa bansang ito. We are declaring that Philippines ay zero corruption, zero crime in Jesus' name. Pagpapalain niyo po ang aming economy. Lord, babalik po uli sa dating normal na presyo ang mga bilihin. Lord, i-bless niyo po uli ang mga hanap buhay. In Jesus' name.
Thank you, Lord God, for prospering and blessing our beloved country, Philippines. In Jesus' name. Praise God. Ngayon naman, last na ito. Let's declare good things to our church, to JA1 San Jose, and to the whole JA1 family. Come on, let's declare. We are declaring that JA1 San Jose is super blessed church. Palago ng palago, paganda ng paganda, payaman ng payaman, paunlad ng paunlad, nagle-level up in all aspects, spiritually, financially, in Jesus' name. Lord, magkakaroon po kami ng sarili naming church lot and building. Magkakaroon po kami ng magandang service na sasakyan. I-upgrade nyo po ang aming lights, ang aming sounds, ang aming media. I-upgrade nyo po at pagpapalain ng mga gawain, mapa face-to-face man o mapa online. Pagpapalain nyo po ang lahat ng member ng J1 San Jose. Dito po at abroad, pagpapalain mo lahat ng nagpapala sa iyong simbahan. Pagpapalain mo, Panginoon, ang lahat ng may kinalaman sa J1 San Jose. In Jesus' name, prosper and bless the pastors. Prosper and bless the life group leaders. Prosper and bless the supporters, the members, the elders, the workers, and everyone in this church. Pasaganahin niyo po ang aming simbahan in Jesus' name. We're also declaring blessings to the whole JA1 family. We speak blessings. We declare blessings to our beloved church. We declare blessings to Bishop Art and his family. We are declaring blessings to Rabito and his family. We are declaring blessings to all of pastors, leaders, workers, elders, and members of church worldwide and nationwide. Walang church na maghihirap. Walang church na magsasara. Bagkus marami pang nadadagdag. Marami pang nabubuksan in Jesus' name. Ang JA1 family ay super blessed and blessed to be a blessing in Jesus' name. Thank you so much, Father. Lord, lahat po ng aming idineklara, I say amen. I agree, O God. And Lord, selyuhan niyo po ang bawat dalangin iyo't deklarasyong iyon ng inyong kapangyarihan at ito po'y maganap sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa mga answered prayer. Salamat po, Lord, sa mga bagong testimonies na ipagkakaloob niyo sa amin. And Lord, I pray na patuloy niyo rin pong i-bless kami na lahat ng lalabas sa aming mga bibig ay puro pagpapala lamang, puro mabubuting bagay, yung mga makaka-edify, yung makaka-build up, at hindi yung makaka-put down. Salamat po, Ama. I declare na ang JA1 San Jose family ay mga Kristiyano na laging nagdideklara ng good words galing sa kanilang mga labi. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Praise God.